Akala ni Divina ang araw ng kasal niya ang magiging pinakamasayang araw ng buhay niya. Nakasuot siya ng simpleng puting gown na inuutang pa niya sa kaibigang may maliit na bridal shop. Hindi man marangya ang simbahan, puno naman iyon ng mga bulaklak na siya mismo ang nag-ayos. Sa kanyang isip, hindi mahalaga kung simple ang kasal. Ang mahalaga, pakakasalan niya ang lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon, si Samson. Si Samson ang lalaking pinaniwalaan niyang sapat ang pagmamahal kahit wala silang yaman. Siya ang kasamang kumain sa karinderya, sumakay sa jeep, nangarap sa ilalim ng ilaw ng poste, at nangakong hinding-hindi siya iiwan kahit ano pa ang mangyari. Ngunit habang papalapit ang oras ng kasal, hindi dumarating si Samson. Baka traffic lang, pilit na bulong ni Divina sa sarili habang nanginginig ang magadaliri niya sa hawak na bouquet. Makalipas ang 30 minuto, nagumpisa ng magbulungan ang mga tao. Ang kanyang inay hindi mapakali. Ang pari ay ilang beses nang tumingin sa relo. Hanggang sa bumukas ang pinto ng simbahan. Napalingon si Divina. Saglit na nabuhay ang pag-asa sa dibdib niya. Ngunit hindi si Samson ang pumasok. Isang lalaki na nakaitim na Amerikana ang lumapit sa kanya. May dalang sobre. Yumuko ito ng bahagya at iniabot ang sulat. Mula po kay Sir Samson. Nanlamig ang buong tatawan ni Divina. Binuksan niya ang sobre sa harap ng altar. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang bawat letra. Divina, patawad, hindi na kita kayang pakasalan. May buhay akong kailangang piliin. May babaeng kayang ibigay sa akin ang lahat ng hindi mo maibibigay. Sana balang araw maintindihan mo. Parang gumuho ang kisame ng simbahan sa ibabaw niya. May babaeng kayang ibigay ang lahat? Ibig sabihin pinagpalit siya. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil hindi siya mayaman. Nalaglag ang bouquet mula sa kamay niya. Ang mga bisita ay nagbulungan. May mga naawa, may mga nanghusga, may mga palihim na tumawa. Tumakbo palabas si Divina habang hinahabol siya ng luha. Sa labas ng simbahan, bumuhos ang ulan na parang sinasabayan ang pagkawasak niya. At doon niya nakita si Samson. Nasa kabilang kalsada ito, nakatayo sa tabi ng isang mamahaling kotse. Katabi niya ang isang eleganting babaeng puno ng alhas na nakangisi na para bang nanalo sa isang laro. Samson, mahina niyang tawag. Napatingin ito sa kanya. Sandali lang. Walang pagsisisi, walang habol, walang pagmamahal. Pasensya ka na, Divina, sabi nito. Kailangan kong umangat. Para siyang sinaksak sa dibdib. Kinamit mo lang ako? Hindi sumagot si Samson. Hinawakan niya ang kamay ng babae at sumakay sa kotse. Habang palayo ang sasakyan, napaluhod si Divina sa basang kalsada. Akala niya iyon na ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya. Hanggang sa may isang itim na kotse na huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking matangkad, makisik at may malamig na mga mata. Suot nito ang mamahaling suit na tila ipinanganak siya para paglingkuran ng mundo. Lumapit ito kay Divina at inalok siya ng payong. Ako si Isagani Monteverde, sabi nito sa malalim na boses, at nakita ko kung paano ka ginawang kawawa ng lalaking iyon. Pinunasan ni Divina ang luha niya. Kung nandito ka para maawa, umalis ka. Hindi kumurap si Isagani. Hindi ako naaawa sa iyo. May alo ako. Anong alok? Tumingin ito sa simbahan. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Pakasalan mo ako. Napahinto ang paghinga ni Divina. At sa harap ng lahat, dagdag ni Isagani, ipapakita natin kay Samson na hindi ka babaeng iniwan. Ikaw ang babaeng pagsisisihan niyang pinakawalan. Hindi agad nakapagsalita si Divina. Nakatayo siya sa ulan, basa ang belo, sira ang makeup at durog ang puso. Sa harap niya ay isang lalaking hindi niya kilala,
Pero kung umakto ay parang hawak nito ang lahat. Pera, kapangyarihan at maging ang takbo ng buhay niya. Baliw ka ba? Tanong niya kay Isagani. Hindi kita kilala, tapos sasabihin mong pakasalan mo ko? Mas mabuti ng pakasalan mo ang lalaking hindi mo kilala kaysa habulin ang lalaking alam mong niloko ka. Tumalim ang tingin ni Divina. Hindi mo ako kilala para husgahan. Hindi, malamig nitong sagot. Pero kilala ko si Samson. Napakunot ang noo niya. Kilala mo siya? Dating empleyado ko, dating taong pinagkatiwalaan ko. Nanigasang pa nga ni Isagani. At ngayon ginagamit niya ang babaeng pinili niya para makapasok sa kumpanyang matagal nang gustong sakupin. Lalong nalito si Divina. Anong sinasabi mo? Ibinuka ni Isagani ang pinto ng sasakyan. Sumakay ka, hindi mo kailangan magdesisyon dito sa ulan. Hindi ako sumasama sa estranghero. Pero handa kang magpakamatay sa kahihiyan sa harap ng mga taong kanina pang naghihintay na makita kang tuluyang bumagsak? Napalingon si Divina sa simbahan. Totoo, nasa pinto ang ilang bisita na kamasid sa kanya. May iba pang naglalabas ng cellphone. Siguradong bukas, laman na siya ng chismis sa buong bayan. Huminga siya ng malalim. Wala na siyang mawawala. Sumakay siya sa kotse. Sa loob, tahimik ang paligid. Amoy mamahalin ng sasakyan at sa bawat galaw ni Isagani ay halatang sanay itong sundin. Pero sa likod ng kanyang malamig na mukha, may galit na nakatago na. Bakit mo gustong pakasalan sa akin? Tanong ni Divina. Dahil kailangan ko ng asawa. Napatawa siya ng mapait. Nakararaming babae dyan. Bakit ako? Dahil ikaw ang iniwan ni Samson. Ginagamit mo lang ako para makaganti? Gagamitin kita, diretsahang sabi nito. Pero bibigyan kita ng kapangyarihang gumanti. Nasaktan si Divina sa katotohanan, pero mas nasaktan siya nang maalala ang mukha ni Samson habang sinabi nitong kailangan niyang umangat. 7 taon siyang naniwala. 7 taon siyang tumulong dito. Siya ang nagbayad ng unang seminar nito. Siya ang nagpautang noong walang-wala ito. Siya ang kasama nitong nangarap. At nang dumating ang babaeng mayaman, siya ang unang binitawan. Paano kung ayaw ko? Tanong niya. Bababa ka sa kanto. Uuwi kang mag-isa. Iiyak ka hanggang bukas. Pagkatapos, maririnig mo sa balita na ikakasal si Samson sa babaeng mas pinili niya. At habang yumayaman siya, ikaw ang magiging kwento ng babaeng iniwan sa altar. Napakagatlabi si Divina. Pero kung papakasal ka sa akin, pagpapatuloy ni Isagani, hindi ka na magiging babaeng iniwan, magiging asawa ng lalaking mas mayaman, mas makapangyarihan at mas kinakatakutan kaysa kanya. Nanginginig ang puso ni Divina. Hindi ito pag-ibig, hindi rin ito pangarap, pero marahil ito ang simula ng kanyang pagbangon. Gaano katagal? Tanong niya. 1 taon, kontrata lang, walang pakialaman ng puso. Walang hahawak sa akin nang hindi ko gusto. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Isagani. Hindi ako desperado, Divina. Kailangan kong asawa, hindi laruan. Sa unang pagkakataon, may kakaibang ginhawa siyang naramdaman sa sinabi nito. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka. May bahay, negosyo at sapat na pera para hindi ka na muling apakan ng kahit sino. Tumingin si Divina sa bintana. Nakita niya ang refleksyon niya. Basang bride, wasak, pero buhay pa. Bumalik ang mukha ni Samson sa isip niya. Patawad, kailangan kong umangat. Dahan-dahan siyang humarap kay Isagani. Sige, sabi niya. Papakasal ako sa'yo. Walang emosyon sa mukha ng lalaki pero may kislap sa mga mata nito. Good. Pero tandaan mo ito, Isagani. Hindi ako magiging tauhan sa laro mo. Kung gagamitin mo ako,
gagamitin din kita. Sa unang pagkakataon, numiting bahagya ang bilyonaryo. Mas gusto ko ang babaeng marunong lumaban. Makalipas ang isang oras, bumalik sila sa simbahan. At nang nakita ng lahat si Divina na muling naglalakad sa aisle na yun ay hawak ang braso ni Isagani Monteverde, napuno ng gulat ang buong lugar. Pero mas nagulat ang lahat nang dumating si Samson sa pintuan at nakita niyang ang babaeng iniwan niya ay ikakasal na sa pinakamayamang kaaway niya. Parang huminto ang mundo nang magtama ang mata ni Divina at Samson. Nasa pintuan ng simbahan si Samson, nanlalaki ang mga mata habang hawak pa rin ang kamay ng mayamang babaeng pinili niya. Siguro'y inakala niyang babalikan siya ni Divina. Siguro'y inakala niyang luluhod siya, magmamakaawa o tuluyang mawawasak sa kahihiyan. Pero hindi. Nakatayo si Divina sa altar, hawak ang braso ni Isagani Monteverde, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Divina! Halos pabulong na sabi ni Samson. Hindi siya sumagot. Sa halip, humarap siya sa pari at itinaas ang baba. Ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya, pero mas malakas ang apoy sa dibdib niya kaysa takot. Magpatuloy po tayo, Father, sabi ni Isagani. May ilang bisitang na napasinghap. Ang ina ni Divina ay umiiyak, hindi alam kung pipigilan ba siya o hahayaang iligtas sa karili niya ang sarili sa kahihiyan. Ang iba naman ay halatang tuwang-tuwa sa bagong eskandalo. Habang sinasambit ng pari ang dasal, ramdam ni Divina ang bigat ng sandali. Hindi ito kasal na pinangarap niya. Wala itong matatamis na alaala, walang pangakong binuo sa pagmamahal. Isa itong kasunduan na ipinanganak mula sa galit, hiya at paghihinggiti. Ngulit nang isinuot na Isagani ang sinsing sa daliri niya, may kakaibang init na dumaloy sa kamay niya. Divina, mahinang sabi nito, sapak nang para marinig niya. Huwag kang titingin sa likod. Bakit? Dahil ang babaeng nagbabalik sa taong nanakit sa kanya, paulit-ulit masasaktan. Nilunok ni Divina ang luha. Nang dumating ang oras para sabihin niyang I do, saglit siyang natahimik. Lahat ay naghihintay. Nakatingin si Samson sa kanya na parang ngayon lang nito naiintindihan ang mawawala sa kanya. Huminga ng malalim si Divina. I do. Malakas ang mulungan sa buong simbahan. Nang si Isagani naman ang tinanong, wala itong pag-aalinlangan. I do. At sa isang pangungusap, nagbago ang buong buhay ni Divina. Pagkatapos ng seremonya, hindi na siya Divina Villarama, ang babaeng iniwan sa altar. Siya na ang Divina Monteverde, asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Lumapit si Samson habang palabas sila ng simbahan. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Huminto si Divina pero hindi siya humarap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Divina, hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Na iniwan mo ako sa altar? Na pinili mo ang babaeng may pera? Na ang 7 taon natin na ipinagpalit mo sa isang pirma sa kontrata? Namula si Samson. Ginawa ko iyon para sa future ko. At ngayon, gagawin ko ito para sa sarili ko. Hinawakan ni Samson ang braso niya, ngunit bago pa man siya makagalaw, hinawakan ni Isagani ang pulso nito. Bitiwan mo ang asawa ko. Malamig ang boses ni Isagani pero may banta sa bawat salita. Hindi mo siya asawa, singhal ni Samson. Mas masahol ka, sagot ni Isagani. Ginamit mo siya habang pinapaniwalang mong mahal mo siya. Napalunok si Samson. Lumapit ang babaeng mayaman sa likod niya. Samson, tara na, nakakahiya. Napatingin si Divina sa babae. Maganda siya, sosyal at halatang sanay makuha ang gusto. Ngulit sa mga mata nito, may takot nang makita si Isagani. Magkikita pa tayo, Divina, sabi ni Samson. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo, sagot niya. Sa susunod na magkita tayo, pagsisisihan mong pinili mong maging sakim. Sumakay sila ni Isagani sa kotse. Sa loob, bumalik ang katahimikan. Magaling,
Sabi ni Isagani, "Hindi ako nagpe-perform para sa'yo. Alam ko, kaya nga magaling." Napatingin siya rito. Anong susunod? Inabot nito sa kanya ang isang folder. "Kontrata natin, basahin mo. Pagdating natin sa mansyon, magsisimula ang tunay na laro." Binuksan ni Divina ang folder. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang unang kondisyon. Kailangan nilang magsama sa iisang kwarto bilang mag-asawa. Tahimik ang biyahe papunta sa mansyon ng Monteverde. Habang hawak ni Divina ang folder, paulit-ulit niyang binabasa ang kondisyon na tila sinadyang ilagay para guluhin siya. Ang mag-asawa ay kinakailangang manatili sa iisang kwarto sa loob ng 1 taon upang mapanatili ang imahe ng tunay na pagsasama. "Hindi ito kasama sa sinabi mo," mariing sabi niya kay Isagani. Hindi man lang ito lumingon. "Kasama iyan sa buhay ng pagiging asawa ko." "Asawa sa papel," paalala niya. "Pero sa mata ng mundo, asawa kita. At sa pamilyang Monteverde, walang lihim na hindi nila kayang kalkalin." "Pamilya mo?" Doon lang siya tumingin sa kanya. "Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit kailangan ko ng asawa." Bago pa siya makapagtanong, huminto ang kotse sa harap ng isang napakalaking gate. Bumukas ito at tumambad ang isang mansyong tila palasyo. Malawak ang hardin, may fountain sa gitna, at ang mga ilaw ay kumikislap na parang sinasabi sa kanyang pumasok siya sa mundong hindi para sa kanya. Pagbaba niya, sinalubong sila ng mga kasambahay. Lahat ay yumuko kay Isagani. "Welcome home, sir." Pagkatapos, tumingin ang mga ito kay Divina. May pagtataka, may paghuhusga, at may halong bulungan. "Siya ang asawa ko," pormal na sabi ni Isagani. "Simula ngayon, igagalang ninyo siya tulad ng paggalang ninyo sa akin." Napatigil ang lahat. May isang matandang babae ang lumapit. Mahigpit ang ayos ng buhok nito at matalas ang tingin. "Ako si Doña Lucinda Monteverde," sabi nito, tiya ni Isagani. Napayuko si Divina. "Magandang gabi po." Hindi siya numitit. "Kaya ikaw ang babaeng pinulot niya mula sa isang sirang kasal." Parang sinampal si Divina sa harap ng lahat. "Tiya," malamig na babala ni Isagani. "Bakit? Totoo naman, hindi ba?" Tiningnan siya ni Doña Lucinda mula ulo hanggang paa. "Hindi ko alam kung anong mahika ang ginawa mo para mapakasalan ng pamangking ko sa loob ng 1 araw, pero tandaan mo ito. Walang babaeng basta-basta na jiging Monteverde." Humigpit ang hawak ni Divina sa kanyang bag. Gusto niyang sumagot pero pinigilan niya ang saile. "Hindi pa ngayon. Pagod na ang asawa ko," sabi ni Isagani. "Magpahinga na kami." Inakay siya nito paakyat ng malawak na hagban. Sa bawat hagbang, ramdam ni Divina ang mga matang nakasunod sa kanya. Pagdating nila sa kwarto, bumukas ang pinto sa isang napakalaking silid. May king-size bed, malawak na bintana at balcony na tanaw ang buong siyudad. "Dito ka matutulog," sabi ni Isagani. "At ikaw?" "Dito rin." "Hindi." Tinanggal nito ang relo niya at inilagay sa mesa. "Hindi kita gagalawin, Divina." Hindi yon ang punto. Iyon ang pinaka-importante. Napahiya siya nung bahagya pero hindi niya ipinakita. "Hindi ako sanay makisama sa lalaking hindi ko kilala." "Masasanay ka. Ang dali mong magsalita dahil bahay mo ito." Tumigil si Isagani. Saglit siyang tinitigan nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Divina ang pambod sa likod ng malamig nitong mga mata. "Hindi rin ito bahay para sa akin," sabi nito ng mahina. "Isa itong kulungan na ginawa ng apelyedo ko." Hindi siya nakasagot. May lungkot sa boses nito na hindi niya inaasahan. "Matulog ka sa kama," sabi ni Isagani. "Sa sofa ako." "Pero, hindi. Hindi ako tulad ni Samson." Natigilan siya. "Hindi ako nangaagaw ng tiwala para lang sirain ito." Humiga si Divina sa kama habang si Isagani naupo sa sofa at binuksan ang laptop. Buong gabi itong nagtrabaho, para bang takot itong pumikit. Bago tuluyang makatulog si Divina, narinig niyang tumunog ang cellphone Isagani. Sinagot nito sa mababang boses. "Ano?" Tahimik. Pagkatapos ay nanigas ang mukha nito. "Sigurado ka?" Muling katahimikan. "Hindi.
Huwag ninyong sasabihin kay Divina. Napadilat si Divina. Ano ang hindi dapat sabihin sa kanya? At bakit nabunggit ang pangalan niya? Kinabukasan, nagising si Divina sa tunog ng malakas na katok. Pagmulat niya, wala na si Isagani sa sofar. Maayos na nakatupi ang kumot nito at ang laptop sa mesa ay sarado na. Para bang hindi ito natulog doon buong gabi. Ma'am Divina, tawag ng kasambahay mula sa labas. Pinapatawag po kayo ni Doña Lucinda sa dining hall. Napabangon siya. Hindi pa man nagsisimula ang araw, ramdam na niya ang bigat ng pagiging Monteverde. Pagbaba niya, naroon si Doña Lucinda, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Katabi nito ang ilang kamag-anak ni Isagani, mga taong pormal man namit, malamig tumingin at halatang hindi siya tanggap. "Good morning po," bati ni Divina. Walang sumagot. Umupo siya sa bakanteng silya, pero agad siyang pinigilan ni Doña Lucinda. "Hindi dyan." Napatingin siya. "Hindi dyan ang silyang iyan. Ang silyang iyan ay para sa lehitimong asawa ng tagapagmana ng Monteverde." Huminga ng malalim si Divina. "Ako po ang asawa ni Isagani." Sa papel. Tumahimik ang mesa. Hindi alam ni Divina kung paano nalaman ni Doña Lucinda iyon, gulit mabilis niyang itinago ang gulat. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo." Ngumiti ng manipis ang matanda. "Hiha, sa bahay na ito, mas mabilis kumalat ang lihim kaysa pabango." Lumapit ito at inilapag ang isang kopya ng kontrata sa mesa. Nanlamig si Divina. "Kontrata nila ni Isagani. Hindi mo ba binasa ng mabuti?" tanong ni Doña Lucinda. May dahilan kung bakit kailangan ni Isagani ng asawa bago magtakda ang board meeting ngayong buwan. Binuklat nito ang huling pahina. Kapag napatunayang pekeng kasalang ginawa niya, mawawala sa kanya ang karapatan sa Monteverde Holdings. Namamilog ang mga mata ni Divina. Hindi iyon nabanggit ni Isagani. "Akala mo ba tinulungan kanya dahil gusto kanyang iligtas?" Patuloy ng matanda. "Hindi, ikaw ang tiket niya para manatiling hari." Parang may kamay na pumigas sa puso ni Divina. Alam niyang may gamit siya sa plano ni Isagani, pero hindi niya alam na ganito kalaki ang nakataya. "Bakit ninyo ito sinasabi sa akin?" "Dahil ayokong madamay ang pangalan namin sa babaeng galing sa eskandalo." Lumapit si Doña Lucinda. "Umalis ka habang maaga pa. Bibigyan kita ng pera. Mas malaki pa sa kayang ibigay ni Isagani pagkatapos ng kontrata ninyo." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isagani. Tahimik pero ramdam ang galit sa bawat hakbang nito. "Enough!" Napalingon ang lahat. "Hindi mo dapat kinakalaban ang pamilya mo para sa babaeng iyan," sabi ni Doña Lucinda. Huminto si Isagani sa tabi ni Divina. "Siya ang asawa ko. Kontrata lang iyan. Kontrata man o hindi, pangalan ko ang dala niya mayon, at sino mang manginsulto sa kanya, iniinsulto ako." Natahimik ang lahat. Napatingin si Divina kay Isagani. Hindi niya alam kung bakit may parte ng puso niyang naapektuhan sa pagtatanggol nito. Ngunit naaalala niya ang tawag kagabi. May itinatago ito. Pagbalik nila sa kwarto, agad siyang humirap sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na kapag nabuking ang kasal natin, mawawala sa iyong kumpanya? Dahil hindi mo kailangang malaman. Hindi mo ako tauhan, Isagani." "Alam ko. Kung alam mo, bakit may mga tinatago ka?" Tumingin ito sa kanya. "Dahil may mga bagay na mas makakabuti kung hindi mo alam. Gaya ng tawag gagabi." Natigilan si Isagani. Nakumpirma ni Divina ang hinala niya. "Ano ang hindi mo dapat sabihin sa akin?" Matagal itong hindi sumagot. Hanggang sa dahan-dahan itong sinabi, "May nahanap akong impormasyon tungkol kay Samson." Nanigas ang buong katawan niya. "Ano?" Huminga ng malalim si Isagani. "Ang babaeng ipinagpalit niya sa'yo, hindi lang basta mayaman." "Anong ibig mong sabihin?"
Tumingin si Isagani diretso sa kanyang mga mata. Siya ang babaeng matagal nang ipinangako sa akin ng pamilya ko. Hindi makapaniwala si Divina sa narinig. Ang babaeng pinili ni Samson, dapat pakakasalan mo? Tumango si Isagani. Si Cassandra Buenavista, anak ng isa sa pinakamalaking investors ng Monteverde Holdings. Naupo si Divina sa gilid ng kama. Parang sunod-sunod na suntok ang bawat revelasyon. Una, iniwan siya ni Samson. Ikalawa, pinakasalan siya ni Isagani kahit kailangan nitong asawa. At ngayon, ang babaeng dahilan ng pagkawasak ng kasal niya ay dating nakatakdang pakasalan ang lalaking naging asawa niya. Kaya naman, mahinang sabi, pareho tayong iniwan. Hindi sumagot si Isagani, pero sapat na ang katahimikan nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang bilyonaryong makapangyarihan. Nakita niya ang lalaking tahimik na niloko rin. Minahal mo ba siya? Tanong ni Divina. Hindi. Mabuti. Napatingin nito sa kanya. Bigla siyang nahiya. Ibig kong sabihin, mas madali kung hindi mo siya mahal. Hindi lahat ng kasal sa mundo namin tungkol sa pagmamahal. Minsan, merger. Minsan, proteksyon. Minsan, kasunduan para hindi magwasak ang imperyo. Malungkot pala ang mundo ninyo. Mas malungkot ang magmahal sa maling tao. Tahimik si Divina. Kinatamaan siya. Kinagabihan, nagkaroon ng malaking dinner sa mansyon. Naroon ang mga investors, kaibigan ng pamilya, at ilang negosyanteng may koneksyon sa Monteverde Holdings. Kailangan nilang magpanggap na tunay na mag-asawa. Binigyan si Divina ng eleganteng pulang gown. Nang lumabas siya mula sa dressing room, natigilan si Isagani. Ano? Tanong niya. May mali ba? Wala. Bakit ka nakatingin? Saglit itong umiwas ng tingin. Bagay sa'yo. Hindi inaasahan ni Divina ang simpleng papuri, kaya may init na umakyat sa pingin niya. Sa dinner, ipinakilala siya ni Isagani sa lahat bilang asawa. Maayos ang kanyang ngiti pero nanginginig ang loob niya. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Mga mamahaling alak, usapang bilyon at mga matang naghihintay na magkamali siya. Hanggang sa dumating sina Samson at Cassandra, tumigil ang lahat. Si Samson ay nakasuot ng mamahaling suit pero hindi nito maitago ang gulat nang makita si Divina. Si Cassandra naman ay numiti na parang reyna. Well, sabi ni Cassandra, what a surprise. Ikaw pala ang napangasawa ni Isagani. Humigpit ang hawak ni Isagani sa baywang ni Divina. Divina is my wife, formal nitong sabi. Lumapit si Samson. Divina, kamusta ka? Numiti si Divina kahit masakit. Mas maayos kaysa nung iniwan mo ako. Napatigil ang ilang nakarinig. Namula si Samson. Hindi ito lugar para pag-usapan yan. Tama ka, sabi ni Divina. Dahil hindi na rin itaw ang taong karapat-dapat kong kausapin. Lihim na napangiti si Isagani. Ngunit hindi pa tapos si Cassandra. Ang tapang mo para sa babaeng pinulot lang sa altar. Tumigil ang paligid. Bago pa makasagot si Divina, hinawakan niya ang kamay ni Isagani. Hindi para magpatulon, kundi para pigilan itong sumabog. Ngumiti siya kay Cassandra. Mas mabuti ng pinulot sa altar kaysa pinili dahil sa pera. May ilang napasinghap, nanigas ang mukha ni Cassandra. Samson looked away. Pagkatapos ng dinner, lumabas si Divina sa garden para huminga. Ngunit sinundan siya ni Samson. Hindi ka bagay sa mundo niya, sabi nito. Dahan-dahan siyang humarap. At bagay ako sa mundong iniwan mo? Divina, hindi mo alam si Isagani. Mapanganib siya. Mas mapanganib ang lalaking marunong magmahal habang may kinakalkulang kapalit. Nasaktan si Samson sa sinabi niya. Hindi pa tapos ang kwento natin, sabi nito. Matagal nang tapos. Paalis na siya nang biglang sabihin ni Samson ang salitang nagpahinto sa kanya. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit kita iniwan. Lumingon si Divina. Ano? Lumapit si Samson, seryoso ang mukha. May nagbayad sa akin para huwag kang pakasalan. Parang bumagsak ang hangin sa paligid ni Divina. May nagbayad sa'yo? Ulit niya. Halos hindi makapaniwala. Hindi agad sumagot si Samson. Nakatingin ito sa kanya na parang matagal nang gustong sabihin ang katotohanan pero hindi magawa. Hindi yun ganun kasimple, sabi nito. Simple lang sa akin. Lumapit siya. Tinanggap mo ang pera, iniwan mo ako, pinahiya mo ako sa altar. Ginawa ko iyon dahil may banta. Banta? Napatawa siya ng mapait. Ngayon banta na ang tawag mo sa ambisyon?
Divina, makinig ka muna. Ngunit bago pa ito makapagsalita, narinig nila ang malamig na boses ni Isagani mula sa likod. Malayo ka sa asawa ko, Samson. Napalingon si Divina. Nakatayo si Isagani sa ilalim ng ilaw ng garden. Seryoso ang mukha, madilim ang mga mata. Perfect timing, sabi ni Samson. Ikaw ang dapat magpaliwanag. Kumunot ang noo ni Divina. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi inalis ni Isagani ang tingin kay Samson. Sinungaling siya. Talaga? Ngumisi si Samson. Sabihin mo sa kanya, Isagani. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa akin ng tseke bago ang kasal. Nanigas si Divina. Isagani? Tahimik. At sa katahimikan niyon, may kung anong pumutok sa dibdib niya. Hindi. Napailing siya. Hindi ikaw. Hindi pa rin nagsalita si Isagani. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ikaw ba? Naninginig ang boses niya. Ikaw ba ang nagbayad kay Samson para iwanan ako? Divina, pumasok tayo. Sumagot ka! Lumapit si Isagani, pero umatras siya. Sumagot ka! Matagal bago ito nagsalita. Ako ang nagpadala ng pera. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Bakit? Halos pabulong ang tanong niya. Bakit mo ginawa iyon? Nais kong pigilan ang kasal ninyo. Dahil kailangan mo ng asawa? Hindi lang iyon. Napahawak si Divina sa dibdib niya. Hindi niya alam kung galit, sakit o pagkasuk lamang nangingibabaw. Alam mo bang halos mamatay ako sa hiya nung araw na yun? Hindi ko inaasahang iiwan kanya nung ganoong paraan. Pero alam mong iiwan niya ako. Napayuko si Isagani. Si Samson ay tahimik na nakatingin, tila nasisiyahan sa pagkakawasak nila. Sinabi ko na sa'yo, mapanganib siya. Humarap si Divina kay Samson. At ikaw, tinanggap mo ang bayad. Natigilan nito. Pareho kayong may kasalanan, sabi niya. Isa kang taksil. At ikaw, humarap siya kay Isagani. Ikaw ang lalaking nagpanggap na tagapagligtas ko kahit ikaw pa lang nagtulak sa akin sa apoy. Hindi sumagot si Isagani. Tumakbo papasok si Divina sa mansyon. Dumiretso siya sa kwarto at kinuha ang bag niya. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Isagani. Isagani, makinig ka. Ayoko. May dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Walang dahilan ang makakapagpatawad sa ginawa mo. Si Samson ay hindi ang lalaking akala mo. At ikaw, lumapit siya, puno ng luha ang mata. Ikaw ba ang lalaking dapat kong pagkatiwalaan? Hindi siya makasagot. Akala ko pareho tayong niloko, sabi niya. Pero mas masahol ka. Niloko mo ko habang umiiyak pa ako sa sugat na ikaw ang gumawa. Tinulak niya ito at lumabas. Sa hagdan, sinalubong siya ni Doña Lucinda. May hawak itong maliit na envelope. Akala ko ba hindi ka aalis? Malamig nitong tanong. Hindi siya pinansin ni Divina. Ngunit, bago siya tuluyang makalabas ng mansyon, ibinaba ni Doña Lucinda ang isang litrato sa sahig. Napahinto si Divina nang makita iyon. Larawan iyon ni Samson at Cassandra, kasama ng Doña Lucinda. At sa likod ng litrato, may nakasulat, Plan B, pagbagsakin si Isagani gamit si Divina. Hindi magalaw ni Divina ang mga paa niya. Nakatitig siya sa litrato sa sahig. Sina Samson, Cassandra at Doña Lucinda. Hindi iyon simpleng pagkikita. Kitang-kita sa mukha nilang tatlo ang lihim na pagkakasundo. Ang uri ng ngiting ginagamit ng mga taong may planong manakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya kay Doña Lucinda. Ngumiti ang matanda. Ibig sabihin, iha, sa mundong pinasok mo, walang inosente. Lumapit si Isagani mula sa likod. Nang makita nito ang litrato, nanigas ang mukha niya.
Saan mo nakuha iyan? Tanong niya. Sa lugar na dapat noon mo pa tiningnan, sa sariling bahay mo. Naguluhan si Divina. Ikaw ang kasama nila, pero bakit mo ito ipinapakita sa akin? Dahil gusto kong malaman mo kung gaano ka kababaw sa larong ito. Akala mo ikaw ang biktima? Hindi. Ikaw ang pain. Pain. Parang lason ang salitang iyon. Hinablot ni Isagani ang litrato, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Sabihin mo ang totoo, utos ni Divina. Lahat. Huminga ng madalim si Isagani. Matagal nang gustong kunin ng grupo ni Cassandra ang kontrol sa Monteverde Holdings. Ang pinakamadaling paraan ay tanggalin ako bilang tagapagmana. At paano ako napasok doon? Tinanong nila si Samson tungkol sa kahinaan ko. Kahinaan mo? Ang reputasyon ko. Wala akong asawa. Ayon sa huling habilin ng lolo ko, kailangang may asawa ako bago ang susunod na board meeting, kung hindi, mapupunta ang karapatan sa tiyahin ko. Napatingin si Divina kay Doña Lucinda. Siya? Ngumiti ang matanda. Business is business. Nagpatuloy si Isagani. Nalaman kong plano nilang gamitin si Samson at Cassandra para guluhin ang sitwasyon, kaya inunahan ko sila. Sa pamamagitan ng pagbabayad kay Samson, sinubukan kong ipakita kung anong klaseng lalaki siya. Kung tunay kanyang mahal, hindi niya tatanggapin ang pera. Napapikit si Divina. Masakit pa rin. Kahit totoo iyon, hindi nito binubura ang katotohanang ginamit siya ni Isagani. Hindi mo man lang ako bilalwanan. Hindi mo ako paniniwalaan noon. Dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Tumahimik siya. Doon nakita ni Divina ang pagsisisi sa mga mata ni Isagani. Mali ako. Mahina nitong sabi. Napatingin siya rito. Hindi niya inaasahang aamin nito. Ang lalaking tulad ni Isagani ay tila hindi marunong yumuko. Pero ngayon, sa harap niya, malinaw ang pagkabigo nito sa sarili. Pero, hindi ako ang kalaban mo, Divina. Dagdag nito. At hindi pa tapos ang plano nila. Anong plano? Sumagot si Doña Lucinda bago pa si Isagani. Sa board meeting, ipapakita nila ang kontrata ninyong dalawa. Kapag napatunayang peke ang kasal ninyo, tapos na si Isagani at ikaw. Tinignan niya si Divina mula ulo hanggang paa. Ikaw ang babaeng muling pagtatawanan ng buong bansa. Naninig ang kamay ni Divina. Muli siyang gagawing kahihiyan. Muli siyang gagamitin bilang dahilan ng pagbagsak ng isang lalaki. Hindi na. Anong kailangan nating gawin? Tanong niya. Napatingin si Isagani sa kanya. Tayo? Hindi kita pinapatawad. Malamig niyang sabi. Pero mas hindi ko hahayaang manalo si Samson. May munting apoy na nagbalik sa mga mata ni Isagani. Kung ganon, kailangan nating patunayan sa lahat na tunay ang kasal natin. Paano? Lumapit si Doña Lucinda, may niting mapanganib. Simple lang, kailangang makita ng mundo na nagmamahalan kayo. Napailing si Divina. Hindi ko kayang umarte ng ganon. Kung hindi mo kaya, sagot ng matanda, matatalo ka. Kinabukasan, kumalat sa social media ang unang larawan ni Divina at Isagani bilang mag-asawa. Magkahawak kamay sila sa isang charity gala, parehong nakangiti sa harap ng kamera. Ngunit, sa likod ng niting iyon, nagliliyab ang digmaan. At sa di kalayuan, pinapanood sila ni Samson. Hawak nito ang cellphone kausap si Cassandra. Hindi pa sila panalo dahil alam ko kung saan pinakamasakit tamaan si Divina. Dumami ang mga event na kailangan nilang puntahan. Charity gala, business dinner, interview, photoshoot.
Lahat ng mata ay nasa kanila. Bawat hawak kamay, bawat tinginan, bawat ngiti ay binabantayan ng media at ng mga taong gustong patamayan na peke ang kanilang kasal. Sa una, pakiramdam ni Divina ay isa siyang artista sa palabas na hindi niya kabisado ang script. Kapag lumalapit si Isagani at inilalagay ang kamay sa likod niya, naninigas siya. Kapag tinatawag siya nitong asawa ko, may kakaibang kurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa galit o dahil unti-unti niyang nararamdaman na hindi lahat ng kilos ni Isagani ay pagpapanggap. Isang gabi, dumalo sila sa isang foundation event para sa mga batang ulila. Akala ni Divina, isa lang iyong palabas para sa publiko. Ngunit nang makita niya si Isagani na nakaupo sa sahig, kausap ang isang batang lalaki na tahimik lang sa sulok, nagbago ang tingin niya rito. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ng bata kay Isagani. "Sa ano?" "Sa pagiging malungkot." Natigilan si Divina sa di kalayuan. Hindi sumagot agad si Isagani. Pagkatapos, ilinabas nito ang maliit na laruan mula sa bulsa at ibinigay sa bata. "Minsan," sabi nito, pero hindi ibig sabihin nun, titigil na tayo. May lungkot sa boses nito. Hindi pang kamer, hindi pang negosyo. Totoo. Pag-uwi nila, tahimik si Divina sa kotse. "Bakit?" tanong ni Isagani. "Hindi ko alam na may ganito kang side." "Anong side?" "Yung hindi nakakatakot." Bahagya itong napangiti. "Nakakatakot ba ako?" Parang kontrabida sa lumang mansyon. Napatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, tumawa si Isagani. Mahina lang, pero sapat para mapahinto ang mundo ni Divina. Hindi niya akalaing maganda pala itong tumawa. Agad siyang umiwas ng tingin. "Ano?" tanong nito. "Wala." "Namula ka?" "Hindi." "Divina, mainit lang sa kotse." "Naka-aircon." "Tumahimik ka." Muli itong namiti at kinabahan siya sa sariling puso. Kinabukasan, inimbitahan sila sa isang live interview. Tinanong sila ng host tungkol sa biglaan nilang kasal. Maraming nagsasabing minadali ang lahat, sabi ng host. "Paano ninyong napatunayang tunay ang relasyon ninyo?" Sandaling natigilan si Divina. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit hinawakan ni Isagani ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Hindi lahat ng pag-ibig nagsisimula sa perpektong paraan, sabi nito. Minsan, dalawang sugatang tao ang nagtatagpo sa gitna ng gulo. At kung pipiliin nilang manatili, doon nagsisimula ang tunay. Napatingin si Divina sa kanya. Hindi niya alam kung umaarte pa ba ito. Dahil ang mga mata ni Isagani habang sinasabi iyon ay hindi nakatingin sa kamera. Nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos ng interview, trending sila. Marami ang kinilig, marami ang naniwala. Ngulit kasabay ng papuri, may kumalat na video. Video iyon ni Divina noong araw ng kasal niya kay Samson. Basang-basa, umiiyak, nakaluhod sa kalsada. May caption, "Ang babaeng iniwan, ngayon ay nagpapanggap na reyna." Nang makita ni Divina ang video, parang bumalik lahat ng sakit. At sa dulo ng video, may boses na malinaw na nagsalita. Boses ni Samson. "Kahit pakasalan siya ni Isagani, ako pa rin ang unang lalaking minahal niya." Kumalat ang video na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, naging usap-usapan si Divina sa social media. May mga naawa, may mga nanghusda, at may mga taong ginawang biro ang pinakamasakit na araw ng buhay niya. Iniwan sa altar, challenge. From dumped bride to billionaire wife, gold digger daw, o revenge queen. Bawat salita ay parang karayom. Akala ni Divina, tapos na ang kahihiyan. Akala niya, nang pakasalan siya ni Isagani, nabura na ang imahe ng babaeng iniwan sa simbahan.
Pero hindi pala ganoon kadaling takasan ng sugat kapag may mga taong sinasadyang buksan ito. Nasa kwarto siya, nakaupo sa sahig, hawak ang cellphone na paulit-ulit nagpapakita ng mukha niyang umiiyak sa ulan. Pumasok si Isagani nang hindi kumakatok. Nang makita siya, agad itong lumapit. "Divina, lumabas ka." "Hindi. Ayaw kong may makakita sa akin ng ganito." Umupo ito sa harap niya. "Nakita kitang mas wasak kaysa rito." Mas lalong tumulo ang luha niya. "Kaya ba kinuha mo ko? Dahil mukha kong kawawa?" "Hindi. Lahat sila tumatawa. Hayaan mo silang tumawa ngayon." Napatingin siya rito. "Madali para sa iyo sabihin. Hindi ikaw ang babae sa video." Nanahimik si Isagani. Pagkatapos, kinuha nito ang cellphone niya at pinatay. "Hindi mo kasalanang nasaktan ka. Pero ako ang mukhang tanga." Ang tanga ay hindi yung minahal ng totoo. Ang tanga ay yung sinayang ang taong nagmahal sa kanya. Nahagulhol si Divina. Hindi siya hinawakan ni Isagani. Hindi siya hinakap ng walang pahintulot. Nanatili lang ito sa harap niya. Tahimik, matatag, para bang sinasabing hindi siya iiwan. At sa gabing iyon ang pinakakailangan niya. Makalipas ang ilang minuto, mahina siyang nagsalita. "Gusto kong gumanti." Tumalim ang mga mata ni Isagani. "Then, we fight." Kinabukasan, naglabas ng opisyal na statement si Isagani, ngulit hindi iyon simpleng pagtatanggol. Naglabas siya ng video mula sa CCTV ng simbahan. Malinaw na makikita roon si Samson na dumating bago ang kasal, kausap si Cassandra, at pagkatapos ay kusa nitong iniabot ang sobre sa tauhan niya para ibigay kay Divina. Kasunod nun, naglabas si Isagani ng bank transaction. Malaking halagang pumasok sa account ni Samson ilang oras bago nito iniwan si Divina. Nagulat ang lahat. Ang dating biktimang dinawang katatawanan ay biglang naging babaeng niloko ng lalaking mukhang pera. Nagwala si Samson sa opisina nang makitang balita. Tinawagan niya si Isagani. "Sinira mo ako." Malamig ang sagot ni Isagani. "Hindi, ipinakita ko lang kung sino ka." "Akala mo tapos na ito?" "Hindi, alam kong hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo." Nang gabing iyon, dumating si Samson sa mansyon. Nagpakita ito sa harap ng gate, lasing at galit. Lumabas si Divina nang marinig ang gulo, kasunod si Isagani. "Divina!" sigaw ni Samson. "Huwag kang magpanggap na masaya ka. Kilala kita. Mahal mo pa rin ako." Nanginig si Divina, pero hindi na siya umatras. "Minahal kita," sabi niya. "Pero ang minahal kong Samson ay matagal nang patay." Tumawa ito ng mapait. "At siya, mahal mo ba siya?" Hindi nakasagot si Divina. Doon siya natakot dahil ang katahimikan niya ay may sagot na hindi pa niya kayang aminin. Lumapit si Samson sa gate at ibinato ang huling salita. "Mag-ingat ka, Divina. Kapag nalaman mo ang buong katotohanan tungkol kay Isagani, baka mas piliin mo pang bumalik sa akin." Hindi nawala sa isip ni Divina ang sinabi ni Samson. Kapag nalaman mo ang buong katotohanan tungkol kay Isagani. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakahiga siya sa kama habang si Isagani ay nasa sofa, gaya ng dati. Tahimik ito pero alam niyang gising din. "May tinatago ka pa ba sa akin?" tanong niya sa dilim. Matagal bago sumagot si Isagani. "Marami." Sumikip ang dibdib niya. "At least honest ka." Hindi lahat ng lihim ay tungkol sa panloloko. Pero lahat ng lihim pwedeng makasakit. Umupo si Isagani sa sofa. Sa liwanag mula sa bintana, kita niya ang pagod sa mukha nito. "Nung bata ako, simula nito, namatay ang magulang ko sa aksidente. Lahat nagsabi na aksidente iyon. Pero alam kong may mali." Napabangon si Divina. "Bakit?" "Dahil bago sila mamatay, may hawak silang ebidensya laban sa ilang miyembro ng pamilya ko. Illegal transfers, peking kumpanya, pagnanakaw sa Monteverde Holdings." "Si Doña Lucinda?" Hindi siya sumagot, pero sapat na ang katahimikan.
Kaya hindi ka natitiwala kahit kanino. Mahinang sabi. Kapag lumaki kang ang sarili mong pamilya ang posibleng pumatay sa magulang mo, mahirap maniwala sa salitang tiwala. Naramdaman ni Divina ang kirot sa puso niya. Bigla niyang naintindihan ang lamig ni Isagani. Hindi pala ito ipinanganak na bato. Ginawa siyang bato ng mundong puno ng taksil. Bakit mo sinasabi ito ngayon sa akin? Tumingin ito sa kanya. Dahil ayokong kay Samson mo pamalaman ang mga sugat ko. Tahimik silang nagkatitigan. Sa loob ng ilang linggo, nakilala ni Divina ang iba't ibang mukha ni Isagani. Ang bilyonaryong malamig, ang asawang nagpapanggap, ang lalaking marunong magtanggol, at ngayon, ang batang naiwan sa malaking bahay na puno ng ahas. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama at lumapit sa sofa. Divina? Umupo siya sa tabi nito. Hindi ibig sabihin na may sugat ka, may karapatan kang manyakit. Alam ko. Pero hindi rin ibig sabihin nun hindi ka na pwedeng magbago. Napatingin ito sa kanya. Parang hindi sanay makarinig ng ganong salita. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi pa. Bahagya itong nangumiti. Fair. Pero sinusubukan kong intindihin ka. At iyon ang mas delikado. Dahil minsan, ang pag-intindi ang unang hakbang bago mahulog ang puso. Makalipas ang ilang araw, lumapit ang board meeting. Mas naging madalas ang paglabas nila sa publiko. Mas madalas din silang magkasama. Isang gabi, habang naglalakad sila sa garden, nadulas si Divina sa basang bato. Agad siyang nasalo ni Isagani. Napahawak siya sa dibdib nito. Magkalapit ang kanilang mukha. Narinig niya ang tibok ng puso nito. Mabilis, hindi kontrolado. Okay ka lang? Tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang manatili sa bisig nito. At sa unang pagkakataon, hindi umatras si Isagani. Dahan-dahan nitong hinawi ang buhok na dumikit sa pinsing niya. Divina. Parang may mundo silang dalawa lang ang laman. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Isagani. Napaatras sila pareho. Sinagot nito ang tawag. Habang nakikinig, unti-unting nagbago ang mukha nito. Anong ibig mong sabihing nawawala ang dokumento? Nanlamig si Divina. Anong dokumento? Tanong niya pagkababa nito ng tawag. Tumingin sa kanya si Isagani. Ang ebidensyang magpapatunay na si Doña Lucinda ang nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ko. Nawala ang dokumento 2 araw bago ang board meeting. Para kay Isagani, hindi lang iyon ebidensya. Iyon ang susi sa hustisyang matagal na niyang hinabol. Para kay Divina, iyon ang patunay na hindi lang negosyo ang labanan sa loob ng Monteverde. Buhay, dugo, at katotohanan ang nakataya. Nasang huling nakita? Tanong ni Divina. Sa private vault ko sa opisina. Sinong may access? Ako lang. Imposible. Sa mundong ito, walang imposible kapag may pera. Dumiretso sila sa Monteverde Holdings. Gabi na. Halos walang tao sa building, pero bukas pa rin ang opisina ni Isagani. Pinanood nila ang CCTV footage. Sa una, walang kakaiba. Hanggang sa lumitaw ang isang lalaking nakakap at mask. Hindi makilala ang mukha nito. Ngunit may isang bagay na nagpahinto kay Divina. Ang relo sa kamay ng lalaki. Pause, sabo niya. Sinunod ni Isagani. Lumapit siya sa screen. Kilalang-kilala ko ang relo na iyan. Nanigas ang mukha niya. Kay Samson. Tahimik si Isagani. Siya ang kumuha? Malaking posibilidad. Napaupo si Divina. Hindi na siya nagulat na kayang gawin yon ni Samson, pero nasaktan pa rin siya. Minsan, mahirap tanggapin na ang taong minahal mo noon ay kaya palang maging halimaw. Tinawagan ni Isagani ang security. Habang abala ito, natanggap si Divina ng mensahe mula sa unknown number.
Gusto mo bang malaman ang totoo? Puntahan mo ako mag-isa. Huwag mong isama si Isagani. Samson. Nang makita ni Isagani ang mensahe, agad nitong sinabi, "Hindi ka pupunta. Pupunta ako. Trap yan. Alam ko. Kung alam mo, bakit mo ipipilit? Dahil ako ang makakapagpalabas sa kanya. Hindi kita gagawing pain." Napatingin siya ng diretsyo rito. "Ginawa mo na yan dati." Tinamaan si Isagani. Hindi siya nakasagot. "Ngayon, ako ang pipili," sabi ni Divina. "Hindi dahil ginagamit ninyo ako, kundi dahil gusto kong tapusin ito." Sa huli, pumayag si Isagani, pero may kondisyon. Susundan siya ng security mula sa malayo. Pinuntahan ni Divina ang lumang restaurant kung saan sila madalas kumain ni Samson noong wala pa itong pera. Doon siya hinintay nito. Ibang-iba na ang Samson sa harap niya. Wala na ang simpleng lalaking minahal niya. Ang natira ay lalaking kinakain ng inggit, ambisyon, at pagkatalo. "Alam kong darating ka," sabi nito. "Nasaan ang dokumento?" Diretso agad. "Wala ka man lang tanong kung kumusta ako?" "Wala na akong pakialam." Napangisi si Samson. "Ang bilis mong magmahal ulit. Hindi ikaw ang paksa natin." "Si Isagani ba?" Lumapit ito. "Alam mo bang kaya kanya pinili, hindi lang dahil iniwan kita?" Nanahimik si Divina. "Kilala niya ang pamilya mo." Kumunot ang noo niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ama mo, Divina. Hindi siya simpleng empleyado noon. Nagtrabaho siya sa Monteverde Holdings. At bago siya nawala, may dala rin siyang lihim." Napatigil ang hininga niya. Ang ama ni Divina ay matagal nang nawala noong bata pa siya. Ang alam niya, iniwan sila nito dahil sa utang at kahirapan. "Sinungaling ka," sabi niya. "I-check mo." Ilinapag ni Samson ang lumang ID sa mesa. ID ng ama niya. May logo ng Monteverde Holdings. Naninginig niyang kinuha iyon. "Nasaan ang dokumento?" tanong niya, pero mahina na ang boses. "Safe." "Ano kapalit?" Lumapit si Samson. "Iwanan mo si Isagani." Napatingin siya rito nang may galit. "At bumalik sa'yo?" "Hindi pa huli ang lahat. Para sa'yo, matagal nang huli." Paalis na siya nang biglang pumasok si Cassandra sa restaurant. May hawak itong baril na nakatago sa maliit na bag. "Hindi ka dapat umalis, Divina," sabi ni Cassandra. At sa likod niya, unti-unti pumasok si Doña Lucinda. Napaatras si Divina habang papalapit sina Cassandra at Doña Lucinda. Si Samson ay natigilan din, halatang hindi niya alam na darating ang dalawa. Sa mukha nito, unang beses niyang nakita ang takot. "Cassandra, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Samson. "Nililinis ang kalat mo." Malamig nitong sagot. Tumingin si Doña Lucinda kay Divina. Ang tapang muhiha. Pero minsan ang tapang ng mahihirap ay nagiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Humigpit ang hawak ni Divina sa lumang ID ng kanyang ama. "Anong alam ninyo tungkol sa papa ko?" Ngumiti si Doña Lucinda. "Mas marami kaysa sa gusto mong malaman. Sabihin ninyo, ang ama mo ang dating accountant ng Monteverde Holdings. Siya ang unang nakadiskubre ng perang inililipat ko sa peking kumpanya. Akala niya dahil mabuting tao siya, kaya niyang ilantad ang lahat." Nanlamig si Divina. "Anong ginawa ninyo sa kanya?" Walang sagot. Ngunit sapat na ang katahimikan. Naninigig ang buong katawan niya. "Kayo ang dahilan kung bakit siya nawala." Walang mawawala kung marunong tumahimik. Parang may sumabog sa isip ni Divina. Buong buhay niyang inisip na iniwan sila ng kanyang ama. Buong buhay niyang dala ang galit sa taong akala niya ay duwag. Pero ngayon, nalaman niyang maaaring namatay ito dahil ipinaglaban ang tama.
Nasaan ang ebidensya? Tanong ni Doña Lucinda kay Samson. Wala sa akin, sagot nito. Sinampal siya ni Cassandra. Sinungaling. Tinago ko, sabi ni Samson. Insurance ko iyon. Kung may mangyari sa akin, lalabas lahat. Napangiti si Doña Lucinda. Sa wakas natuto kang maging kapaki-pakinabang. Unti-unting kumilos si Divina. Kailangan niyang makalabas. Alam niyang nasa labas lang ang security ni Isagani. Pero bakit wala pa sila? Doon niya nakita sa bintana ang 2 gwardyang nakahandusay sa gilid. Naunahan sila. Walang tutulong sa'yo, sabi ni Cassandra, tila nabasa ang iniisip niya. Pero mali ito. Dahil hindi alam ni Cassandra na habang papunta si Bivina, iniwan niyang bukas ang voice recorder sa cellphone niya. Lahat ng sinabi ni Doña Lucinda ay naitala. Kailangan lang niyang mailabas iyon. Biglang hinablot ni Samson ang kamay ni Cassandra at itinulak ito palayo. Tumakbo ka, Divina! Hindi siya nakagalaw sa gulat. Umalis ka! Sigaw ni Samson. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita niya ang dating Samson, ang lalaking minsang nagmahal bago lamunin ng ambisyon. Kumilos si Divina. Tumakbo siya palabas ng kusina. Narinig niya ang sigawan, pagbagsak ng upuan, at yabag sa likod niya. Paglabas niya sa likurang pinto, bumungad ang dilim. Tumakbo siya sa eskinita, hawak ang cellphone at ID ng ama. Ngunit bago siya makarating sa kalsada, may humablot sa kanya. Si Cassandra. Akala mo makakatakas ka? Nag-agawan sila sa cellphone. Nabitawan iyon ni Divina at tumilapon sa kalsada. Sakto namang dumating ang kotse ni Isagani. Bumaba ito parang unos. Divina! Lumingon siya. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ni Cassandra papunta sa paparating na motorsiklo. Hindi na nakaiwas si Divina. Ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay ang mukha ni Isagani. Takot na takot, wasak at sumisigaw ng pangalan niya. Nagising si Divina sa amoy ng antiseptic at tunog ng makina sa tabi niya. Puti ang kisame, mabigat ang katawan niya, masakit ang balikat at baraso. Nang subukan niyang gumalaw, may kamay agad na humawak sa kanya. Dahan-dahan, si Isagani. Nakaupo ito sa tabi ng kama, magulong buhok, hindi nakaayos ang damit, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hindi ito mukhang bilyonaryo, mukhang itong lalaking ilang gabi nang hindi humihinga ng maayos. Ilang araw akong tulog? Mahina niyang tanong. 2. Ang recording? Safe. Napapikit siya sa ginhawa. Si Samson. Tahimik si Isagani. Doon siya kinabahan. Isagani? Buhay siya, pero sugatan. Siya ang nagbigay sa amin ng lokasyon ng dokumento. Hindi alam ni Divina kung anong mararamdaman. Si Samson ang sumira sa kanya, pero sa huli, ito rin ang tumulong para mailigtas siya. Si Cassandra? Si Doña Lucinda? Nakakulong na si Cassandra. Si Lucinda pansamantalang nakalaya dahil sa mga abogado niya. Pero hindi magtatagal. Tumanggo si Divina. Tahimik sila ng ilang sandali. Pagkatapos, bigla niyang napansin ang hawak ni Isagani sa kamay niya. Mahigpit, parang takot itong mawala siya. Akala ko ba kontrata lang tayo? Mahina niyang sabi. Parang nasaktan ito sa tanong niya. Akala ko rin. Napatingin siya rito. Hindi ito umiwas. Nung nakita kitang nakahandusay sa kalsada, wala akong naisip na kumpanya. Wala akong naisip na board meeting. Wala akong naisip na pangalan ng Monteverde. Napalunok ito. Ang naisip ko lang, hindi ako papayag na mawala ka. Tumibok ng malakas ang puso ni Divina. Isagani, Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Alam kong nagsimula tayo sa mali. Pero somewhere along the way, tumigil ka sa pagiging bahagi ng plano ko. Huminga ito ng malalim. Ikaw na ang dahilan kung bakit gusto kong manalo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya.
Hindi ako magaling magmahal, dagdag nito. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, matututo ako, araw-araw. Napapikit si Divina. Matagal niyang inakala na ang pag-ibig ay dapat magsimula sa pangako. Ngunit minsan pala, nagsisimula ito sa dalawang taong wasak, parehong natutong tumayo at parehong piniling huwag nang manakit. Hindi pa ako handang sabihin na mahal kita, bulong niya. Tumanggo si Isagani kahit kita sa mata nito ang sakit. Pero, hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ayokong umalis ka. Doon unang bumigay ang mukha ni Isagani. Hindi ito numiti, hindi rin umiyak, pero ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Hindi ako aalis. Dumating ang board meeting makalipas ang 1 linggo. Kahit hindi pa ganap na magaling, pinilit ni Divina na sumama. Pumasok sila sa conference room na magkahawak kamay. Naroon si Doña Lucinda, nakangiti pa rin na walang kasalanan. Ang drama naman, sabi nito. Akala ninyo ba sapat ang recording? Umupo si Divina sa tabi ni Isagani. Inilabas nila ang dokumentong ninakaw ni Samson, ang ledger, bank records at lumang sulat ng ama niya bago ito mawala. Nang mabasa ng board ang mga ebidensya, unti-unting nagbago ang mukha ng lahat. Ngunit bago matapos ang meeting, tumayo si Doña Lucinda. May huling baraha ako. Napatingin ang lahat. Inilapag nito ang isang file sa mesa. Ang kasal ni na Isagani at Divina ay peke at mayroon akong testigong magpapatunay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Samson. Natahimik ang buong conference room nang pumasok si Samson. May bendahe pa ang braso nito at pasa sa mukha, ngunit malinaw ang mga mata niya. Hindi tulad noon na puno ng ambisyon at galit, ngayon ay may bigat ng pagsisisi. Napahigpit ang hawak ni Isagani ng kamay ni Divina. Samson, sabi ni Doña Lucinda, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mong kontrata lang ang kasal nila. Sabihin mong ginamit ka ni Isagani para sirain ang kasal ninyo ni Divina. Lahat ay nakatingin kay Samson. Tumayo si Divina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito. Matagal niyang minahal ang lalaking ito. Matagal din siyang sinaktan nito. Sa sandaling iyon, maaaring wasakin ni Samson ang lahat. Tumingin ito kay Divina. Pinagpalit ko si Divina sa pera. Simula niya. Napasinghap ang ilan. Namula si Doña Lucinda. Hindi iyan ang dapat mong sabihin. Ngulit nagpatuloy si Samson. Tinanggap ko ang bayad. Pinili ko ang mas madaling buhay. Pinili ko si Cassandra dahil akala ko kapag yumaman ako, magiging sapat na ako. Huminga ito ng malalim. Pero ang totoo, mula noon hanggang ngayon, ako ang pinakamahirap sa ating lahat dahil ipinagbibil ko ang taong tunay na nagmahal sa akin. Nangingilid ang luha ni Divina pero hindi siya lumapit. Totoo, dagdag ni Samson, nagsimulang kontrata ang kasal ni na Isagani at Divina. Pero nakita ko kung paano siya ipaglaban ni Isagani. Nakita ko kung paanong tumakbo ang lalaking ito nang akala niyang mawawala siya. Tumingin ito kay Doña Lucinda. At nakita ko rin kung paano ninyo ginamit kaming lahat. Sinungaling, sigaw ng matanda. Inilabas ni Samson ang flash drive mula sa bulsa. Narito ang kopya ng mga tawag, bayad at utos ninyo kay Cassandra. Pati ang ebidensya kung paano ninyo ipinapatay ang ama ni Divina. Nang marinig iyon, nanghina ang tuhod ni Divina. Agad siyang inalayanan ni Isagani. Ang ama niya. Sa wakas, magkakaroon ng hustisya. Hindi na nakapagsalita si Doña Lucinda. Dumating ang mga pulis na tinawag na pala ni Samson bago pa siya pumasok. Sa harap ng board ay naresto ang babaeng matagal na naghari sa takot. Natapos ang meeting na si Isagani pa rin ang kinilalang tunay na tagapaghari lang Monteverde Holdings. Ngulit para kay Divina, hindi iyon ang tunay na panalo. Ang tunay na panalo ay ang araw na tumigil siyang maging biktima ng mga taong ginamit ang puso niya. Makalipas ang ilang linggo, dinalo siya ni Samson bago ito humarap sa kaso. Divina, sabi nito, alam kong hindi sapat ang sorry. Tama ka, sagot niya. Tumanggo ito, pero gusto ko pa ring sabihin, patawad. Matagal siyang tumingin dito. Pinatawad na kita, pero hindi na kita babalikan.
Ngumiti ito ng malungkot. Alam ko, paalis na ito nang huminto si Divina. Samson, lumingon siya. Sana sa susunod, piliin mo naman ang sarili mong kaluluwa. Kaysa pera, tumanggo ito. Luhaan. 1 taon ang lumipas. Dumating ang araw na dapat sana'y matapos ang kontrata ni na Divina at Isagani. Nasa garden sila ng mansyon, sa parehong lugar kung saan minsan silang muntik nang umamin sa isa't isa. Inilapag ni Isagani ang kontrata sa mesa. Ngayong araw, malaya ka na, sabi nito. Tinignan ni Divina ang papel, ang kontratang nagsimula sa sakit, galit at paghihinggati. Dapat ay iyon ang katapusan nila. Kinuha niya ang papel at pinunit. Nanlaki ang mata ni Isagani. Divina, hindi na ako nananatili dahil sa kontrata, sabi niya. Nananatili ako dahil pinipili kita. Lumapit ito, halatang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Ngumiti siya. Isagani Monteverde, ang dami mong tanong para sa isang bilyonaryo. Sa unang pagkakataon, tumawa ito ng buo. Lumuhod si Isagani sa harap niya, hindi tulad ng unang alok nito noon. Malamig, praktikal, puno ng plano. Ngayon nanhinginig ang kamay nito habang hawak ang singsing. Divina, sabi niya, noong una, hiniling kong pakasalan mo ako para manalo ako sa laban. Ngayon, hinihiling kong pakasalan mo ako ulit dahil ikaw ang buhay na ayokong matalo. Tumulo ang luha ni Divina. Oo, bulong niya, papakasalan kita ulit. At sa pagkakataong iyon, walang paghihingate. Walang kontrata, walang peking ngiti, pag-ibig na. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal silang ulit sa maliit na simbahan, ang parehong simbahan kung saan minsan siyang iniwan sa altar. Ngunit ngayon, hindi na siyang babaeng iniwan sa altar. Siya ang babaeng pinili. At habang naglalakad siya papunta kay Isagani, alam niyang may mga pusong kailangang masaktan muna bago matutong lumaban. May mga taong kailangang mawala para mahanap ang tunay na mananatili. At minsan, kapag pinagpalit ka ng maling tao sa yaman, dadalhin ka ng tadhana sa taong mas mahalaga ka kaysa lahat ng kayamanan sa mundo. Wakas.